tanim kong gulay, yung talong at kalabasa, hindi ko na siya na video nung malilit pa sila. Nakalimutan ko na hanggang sa lumaki na sila ngayon. Ngayon ko sila bibigyan ng konting istorya sa inyo. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat, sa mga kapwa ko magsasaka, at sa mga kapwa ko po may hilig po sa bukid. Ngayong araw na to, naalala ko kasi na yung mga tanim kong gulay, yung talong at kalabasa, hindi ko na siya na video nung malilit pa sila. Nakalimutan ko na hanggang sa lumaki na sila ngayon. Ngayon ko sila bibigyan ng konting istorya sa inyo. Papakita ko sa inyo yung mga talong ko na malalaki na, malapit na siya mamunga. Yung iba may bunga na, yung iba bumubulaklak pa lang. Ito siya kasi dati nakapak lang siya na ganito, binibili ko. So nandito, itatanim ko pa itong mga to: sili, carrot, celery, at saka sili pa ulit. So sa dami kong ginagawa, hindi ko na maalalang may video dati yung yung mga talong. So ang medyo malaki na siya ngayon. Papakita ko sa inyo kung gaano na siya kalaki at malapit ko na siya mapakinabangan. At saka lilinisan ko rin siya ngayon kasi lumago na yung damo niya. Nahirapan kasi ako linisan siya kasi mayroon siyang kahalo na kalabasa, gumapang dun sa sa kanyang lugar din. So hindi ko na malinisan ng ayos kasi na sasagi o napuputol ko minsan yung katawan ng kalabasa na gumagapang. So sayang naman. So ngayon lilinisan ko ulit, pakonti-konti lang, dahan-dahan lang. At ito ang gagamitin kong karet para safe, kasi bago ko putulin, makikita ko muna yung kaysa ron sa pag tinatabas. So tingnan nyo po yung aking mga talong. So ayan na yung mga talong ko. Hindi nyo masyado mapapansin yung kung alin yung talong at kung alin yung kalabasa, at kung alin yung damo. So pag pinalapit ko to, yan, makikita nyo, ito yung talong. Yan yung bumubulaklak na siya. Ayan o, ang taas na niya, bali hanggang lampas na sa baywang ko yung taas. Ayan, hindi ko siya malinisan masyado kasi ito, may mga kalabasa siya. Ayan o, mapapansin nyo yung kalabasa humalo sa kanya. Yan, ang lago din ng kalabasa, masyadong malusog. So namumunga na rin sila at saka namumulaklak. So nanghihinayang akong maputol ko yung katawan nila, kaya hindi ko siya malinisan ng ayos. So ngayon lilinisan ko siya kahit dahan-dahan lang, para pa konti-konti mabawasan yung damo, kasi hindi mo na makita yung talong masyado dahil sa damo din. So susubukan natin linisan. Mamaya dadalhin ko kayo doon sa lugar na malinis na mismo, walang kalabasa nakahalo, kaya nalinisan siya ng ayos yung talungan. Ito, linisan muna natin.
So yan, ayan na siya ngayon. Nalinisan ko ng konti. Kasi ang hirap mapuputol ko yung mga yung mga kalabasa. So sayang naman. So yan, medyo lumutang na yung itsura ng talong. Mapapansin nyo, yan ha. Ito, mga talong yan. Ito, yan. Isang puno rin yan. At mapapansin nyo rin yan, no? Yan ang iniiwasan ko maputol. Yung mga gapang ng kalabasa na yan. Kasi katawan niya ng kalabasa. Yan, ang dami nila. Ang kapal din nila dito. So, nakakapanghinayang. Kaya hinayaan ko na lang siya magkadamo ng konti. Konti lang maalis natin kasi yan o. Makikita nyo, halong-halo yung yung kalabasa. Yan o, yung mga katawan ng kalabasa o, nandyan. Gumapang sila dyan, humalo sila. Yan o. Yan, katawan ng kalabasa. Nandito sa may mga sanga ng talong. So, delikadong maputol. Sayang naman. Ayan, ayan na siya yung mga talong. Marami siya. Yan o. Bali, sobra-sobra ito sa amin kung mamumunga. At nandun pa, marami pa doon. Lilinisan ko pa. At saka yung nandun, yun yung parting malinis na nandun. Ipapakita ko sa inyo yung malinis na para kitang-kita nyo. Yan, andito yung malapit na sa talungan. Andito yung iba kong kambing na nalpasan ko tinali ko muna sa para makakain sa labas. Ito yung talungan. Ayan, isang hilera, dalawang hilera din to. Yan. Marami na rin siya kung tutuusin para sa pang pang konsumo lang namin, pang family consumption lang. Pagka namunga siya lahat o yan. Yan o, talong yan lahat. Hanggang dun. Kabila o. Magkabilang hilera. Ito. Dumadaan ako sa gitna. Ito yung mga talong. Yan. Yan. Hanggang dun. Kadulo pa. So, hindi lang siguro 50 puno ito lahat-lahat, yung kasama pa yung mga naandun na hindi ko pa nalinisan. So, yan yung itsura ng talong. Mapapansin nyo, meron na dyang bunga yung ilan. Ito. Katulad nito. Ayan. Ito yung may bulaklak siya. Ito yung bulaklak niya. Ayan. Ang bulaklak niya ay parang violet. Tapos may yellow sa gitna. Tapos, ito yung bunga niya na napakaliit pa. Ito. Ito yan. Yan. Bago pa lang siyang umuusli sa kanyang tangkay. So, papakita ko sa inyo yung ito naman yung sunod na malaki-laki na yung bunga. Ayan. Yan. Violet siya. Kasi maraming mamunga tong ganitong klase ng talong. Yung violet. Siya yung napaka-ordinaryo sa palengke. So, hindi ko na kailangang bumili sa palengke pagka namunga na to. Ayan. Nandito, meron dito isang medyo malaki na bunga. Pakita ko sa inyo. Ito siya. May bunga siya na malaki na. Ito. Ayan. Ito yung bunga niya. Yan, medyo malaki na siya. So, sana huwag siyang sirain ng mga insekto. Kasi wala tayong panlaban sa insekto. Hindi ko siya binubombahan kasi gusto ko talagang organic lang. Wala siyang fertilizer, wala siyang insecticide. So, gusto ko kumain lang ng ganun na talagang natural way ng pag-harvest, ng pagbunga yung mga talong ko para hindi siya, parehong laki nila. Magkabilang puno na ito. Tigisa sila ng malaki. Marami pa sila mga bulaklak na susunod. Ayan. Yung mga bulaklak pa sila. Ayan. Mga bulaklak nila. So yan o. Hanggang doon sa dulo na yun. Puro talong ito. Ayan. Mapapansin nyo yan o. Doon. Dulong yun. So ito pa lang. Saka yun. Yung nandun sa nilinisan natin. At saka yung hindi pa nalinisan na nandun. Yun. Napakadami nila. Hindi lang sila 50 puno. So pag namunga yan, tigsa 10 na lang. Paano pa namin kakainin yan? Di ba sobra-sobra na. Hindi na kailangan bumili sa palengke. Medyo mahirap magbukid. Sa totoo lang, masakit talaga sa katawan sa araw-araw na trabaho. Yung magkumpay, mag-alaga ng mga hayop at saka mag-alaga ng mga halaman mo, maglinis. Medyo talagang kulang yung maghapon ko sa araw-araw. So, mahirap-hirap pero masarap sa pakiramdam pagka nandyan na yung bumubunga na yung tanim mo. Tapos yung mga alaga mo ay gumaganda, dumadami. So, nandyan naman yung napipil mo yung benefits ng hirap ng katawan. Naalala ko tuloy yung kasikatan ni Francis Magalona na
nung when I was in high school. Sumikat yung kanta niya ng mga kababayan. Napaka makamasa nung pang-Pilipino talaga yung message ng kanta. So papaalala ko sa inyo yung konting mensahe ng kanta na yon noong high school pa ako. Imagine, high school pa ako noon. Napakatagal na. Ilang taon na. Sabi niya sa kanta niya, sa rap niya, dapat magsumikap at nang tayo di maghirap ang trabaho mo, pagbutihin mo, dahil pag gusto mo ay kaya mo, at kung kaya mo ay kaya niya, at kaya nating dalawa. Magaling ang atin yan, laging iisipin pag-asenso ang mararating kung handa kang tiisin ang hirap at pagod sa problema. Huwag kang malunod, umahon ka at huwag lumubog, pagkat ginhawa naman ang susunod. Iwasan mo ang inggit, ang sa iba'y ibig mong makamit. Dapat nga ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid. Ibig kong ipabatid na lahat tayo ay kapit bisig. Break it down. Ayan po, papansin nyo, nandito sa likod ko yung bahay ng kambing ko. So, dito sa harap niya lang yung mga talong na pinakita ko sa inyo kayo na yung mga gulayan ko. So, meron table dito sa upuan na pahingahan. Ito, pahingahan ko habang katatapos lang magbigay ng kumpay sa mga alaga at saka maglinis nga nitong halamanan. Mapapansin nyo halos na naliligo na naman ako sa pawis sa araw-araw. So, mahirap. Kaya tamang-tama yung kanta ni Francis M na dapat magsumikat para tayo hindi maghirap. Kaya sa nakalipas na napakaraming taon, hindi ko makalimutan yung kanta na yon. Napakaganda ng mensahe. So ngayong araw na to, napakita ko sa inyo kung gaano kalalaki na yung halaman ko na talong na malapit ko nang mapakinabangan, tapos may kalabasa pa. Tapos meron din akong sitaw na pinakita ko sa inyo dati, hanggang ngayon bumubunga pa. Konting-konti na lang at pakbet na sa mga panghalo. So okra na lang ang kulang at saka ampalaya para sa pakbet, at saka konting karne ng baboy at bagong alamang. So makakapagpakbet na tayo sa susunod na mga araw. Hanggang dito na lang muna. Sana huwag kayong magsawang magtangkilik. Doon sa mga baguhan, don't forget to like, share, and subscribe po sa akin channel. Huwag po kayong magsasawa tangkilikin ng channel ko. At papatuloy po ako ng tutuklas at saka pag-share ng mga na-experience ko dito sa bukid. Maraming pong salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye bye po muna. Bye bye.